somewhere out there, somewhere far away. I want Nagulat ang karakter na sumali ang Marshall Saint sa maliit na kompetisyon. May hawak na bote ng alak, dagdag pa ng matanda, parang lasing, gustong mag-recruit ng skilled master para sa Wooding sect. Iniisip niya na, sayang kung hindi. Sa panel, nakikita ang likod ng isang kalbong matanda. May kakaibang pulang enerhiya sa ere, at may nagsasabing, baliw ka na ba? Tandang padamdam panipik. Nagtataka ang kalbo kung anong ingay iyon. Ipinapakita sa panel ang isang babae na may hawak na bihag na bata. May galit sa kanyang mukha habang sinasabi, nakuha ko na ang batang ito. May hostage na ako, nakatali ang bata sa pulang enerhiya. Nagmamakaawa ang babae na respetuhin siya o ang bihag. Isang galit na babae ang sinasabing, akala mo hindi ko pupunitan ang tiket ngayon din. Mas mabuti pang tumanggap ng kusa kaysa pilitin, sa malayo, nakikita ang isang babaeng nakaputi na tila malakas at marahil ay isang early-stage martial king. Nasabi naman ng kalbo na sandali nga lang raw. Isang babae ang nagtataka kung, hindi ba't ito yung bata kanina? Tandang padamdam panipik. Habang nakatali sa pulang enerhiya ang bata, nagtatanong siya kung, nasaan ang mga magulang niya? Nagulat naman ang kalbong matanda nang marinig niya ang tunog ng espada. Sinusubukan ng bida na tagpasin ang isang bagay gamit ang isang kutsilyo, ngunit sinasabi niya, hindi kayang tagpasin ang kutsilyong ito, kakaiba, gumagana naman ito sa mga walnut. Sa likod niya, may isang taong nag-aalok ng ibang kutsilyo, sinasabing, Master, subukan mo itong kutsilyo. Malaki ang ginastos ko para makuha ito, isang matandang lalaki ang nagtataka, ano kaya ang pinag-uusapan nila? Sumisigaw ang bida, huwag kang mag-alala, disipulo. Nandito ako para iligtas ka, isang lalaki ang umiiyak at nagsasabi, Master, kasalanan ko dahil hindi ko naprotektahan ang aking junior. Kung may mangyari man, gamitin mo itong kutsilyo sa akin. Isang matandang lalaki ang sumisigaw dahil sa severe hearing loss, matinding pagkawala ng pandinig, at may hikbi. Isang babae ang nakasimangot at mukhang nagagalit, may galit na babae na nagsasabi, nakakainis, dahil ganito na rin naman, huwag niyo akong sisihin sa pagpunit. Ipinakita naman ng isang paa, isang galit na matandang lalaki ang may bitbit na bata at sumisigaw, anong problema mo, matandang mangkukulam? Bakit mo binubuli ang isang maliit na bata? Sabi rin niya, sa dinami-dami ng daan-daan sa kompetisyon, itong 3 cards na ito ang gusto mo. At namimili ka ng mahihina, ano, bakit hindi ka nalang magnakaw sa iba? Sumisigaw ang babae, at ikaw, matanda, saan ka naman sumulpot? Sabi rin niya, akala mo ayaw kong magnakaw sa iba? Halos lahat ng cards ay nakuha na, dagdag pa niya, tsaka, kailan mo ako nakitang nambubuli ng bata? Yung lalaking yun ang nag-provoke sa akin, may isang matandang lalaki at isang batang lalaki. Sabi ng matanda, nakita ko mismo gamit ang 2 kong mata. Sabi rin niya, hindi man lang sila makabuo ng chi, puro paghiwa lang gamit ang mapurol na kutsilyo. At tingnan mo kung gaano sila kaawa-awa, nagkalamat pa yung kutsilyo dahil sa paghiwa. Tila naiinis naman ang babae sa pinagsasabi ng matandang kalbo. Isang babae na nakatakip ang mga mata ang sumisigaw, sobra na. May nakasulat din na, pamamaraan ng pagkain ng kaluluwa. Pagkatapos ay inatake ng babae ang matanda, ngunit madali lang naman na umiiwas ang matanda sa pag-atake ng babae. Isang lalaki na binalot ng pulang enerhiya habang may isa pang nakatingin sa kanya na gulat na gulat. Isang individual na may matinding ekspresyon, napapalibutan ng kulay pulang enerhiya. May sinasabi siyang, tinatago mo ang lakas mo at nakikipaglaro sa akin, ano? At gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Isang matandang lalaki na may dalang bata, iniisip niya, alam pala ng matandang mangkukulam na ito ang pamamaraan ng pagkain ng kaluluwa. Maaaring maging problema ito, isang maliit na karakter na may malalaking mata ang nagsabi, Lolo, malakas ang aking master, magiging maayos siya. Ang matandang lalaki ay nagsabi, naiintindihan ko, sa mata ng disipulo, ang master ay palaging ang pinakamalakas. Sinabi din niya, siya'y mabuting master, sinira pa ang kanyang kutsilyo para iligtas ka.
Ayon pa sa matandang lalaki ang nagsabi, kapag nagsimula na ang pamamaraan ng pagkain ng kaluluwa, hindi na ito mapipigilan. Ang taong kakainin ng kaluluwa ay mawawalan ng lakas hanggang sa maubos ang kanilang dantian at mawalan ng kapangyarihan. Sinabi rin niya, maaaring nasa malaking problema na ngayon ang iyong master. Nang may bigla namang may nangyayaring kakaiba sa ating bida, at nang makita ito ng dalawa ay nagulat naman ang mga ito. Isang mata na may gulat na ekspresyon, sinasabi niya, paanong naging posible iyon? At, imposible. Ang pagkain ng kaluluwa ay maaari lamang mabaigo sa ilalim ng dalawang sitwasyon. Narito ang dalawang sitwasyon kung bakit maaaring mabaigo ang pagkain ng kaluluwa. Una, walang pundasyon sa martial arts, walang enerhiya. Pangalawa, ang lakas ng tao ay higit pa sa gumagamit. Pinakita naman na tila mawawalan ng malay ang ating bida. Isang lalaki na may pulang aura sa mukha, sinasabi niya, ang lalaking ito, at iniisip niya, hindi naman mahigpit ang mga lubid, akala ko nakakatakot. Labis naman na napinsala ang babae dahil sa nabigo ang kanyang ginawang pag-atake. Isang lalaki na nakatingin sa babae na nababalot ng pulang enerhiya. Iniisip ng babae na sino ang taong ito, ang kalbo ay tila nagulat rin. Sinabi niya na ang batang ito, huwag mong sabihin. Ipinakita naman ng isang sapatos, at habang mahuhulog ang ating bida ay sinalo naman siya ng isang babae. Ang ating bida na nagtataka ay nagtanong sa babae, na sino nga raw ba ito? Pagkatapos ay lumapag na sila sa babong, at pagkatapos ay masayang niyayakap ng babae ang ating bida, habang tinatawag niyang master ang ating bida. Ang babae ay humihingi ng paumanhin dahil nahuli siya at pinilit ang kanyang kasama na kumilos ng mag-isa. Pagkatapos ay pinupuri niya ang master, na napakagaling pa rin at madaling natalo ang kalaban. Isang pares ng kamay na may singsing sa isa sa mga daliri. Ang singsing na ito ay may 520 contestant card at ito ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig para sa master. May dalawang karakter na nag-uusap, ang isa ay nakatayo at ang isa ay nakaluhod na hawak ang kamay ng nakatayo. Mukhang nagtatanong ang isa at nagbibigay ng regalo ang isa. Nagugulan naman ang ating bida, sa ginagawa ng babae, may sumigaw naman at tinawag ang ating bida. May dalawang karakter, ang isa ay mukhang galit at sinasabing, galit ka pa rin ba sa akin? Dati tinatawag mo akong slave habang umiiyak. Ang bida na nagsasabing, teka muna, kailan ka pa nagsimulang sumunod sa akin? Naisip naman ng bida, na, kaya pala siya, mayroon ding isang babae na nagsasabi, dahil iniligtas mo ako noong ako'y nasaktan ng husto. Alam kong ikaw agad yun, sinabi ng bida na, yung itim na ginseng at malaking tambak ng gamit na natagpuan, ng gwapong lalaki sa preliminaries, ikaw ang naglagay doon, na agad namang sinang ayunan ng babae. Natuwa naman ang ating bida sa kanyang narinig. Sinabi ng bida habang hinawakan niya ang ulo ng babae, na napakalaking tulong nga raw ng ginawa nito. May babae na may tainga ng pusa at may kamay sa kanyang ulo. Iniisip ng bida, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin, siya pala yun. Siguro malapit ka sa dating master, iniisip ng bida, nagtataka ako kung paano sila nagkasundo sa kanya, sana hindi ako madulash, sabi naman ng babae, master, parang mas malumanay ka simula nang magpalit ng pagkakakilanlan, sumagot ang bida ng, syempre, gusto ko rin ang malupit na master. Ang isang karakter ay sumigaw ng, master, ang isa naman ay nagtanong, ayos ka lang ba, master? Natakot ako ng sobra, sinabi ng isang karakter, hehe, ayos lang ang master mo. Sabi naman ng isa pa, para gumana ang soul devouring technique backfire ng isang early stage martial king, itinago niya ng mabuti ang kanyang mga kasanayan. Sinabi ng isang karakter, sa isang saglit, naramdaman ko ang presensya ng isang martial saint, sinabi rin niya, noong una, nang makita kong kinukuha ang bata, akala ko inaapi ng matandang babae ang bata, at nakalimutan ko, ang mga nasa kompetisyong ito ay hindi ordinaryo. Sinabi ng isang karakter, kahit na nahaharap sa dilema ng pagkakakuha sa kanyang disipulo, ang batang ito ay ayaw ibunyag ang kanyang lakas at saktan ang mga tao, nagbabala lamang sa kanya gamit ang kutsilyo. Sinabi rin niya, kahit nasa harap ng soul devouring technique ng matandang babaeng yun, siya ay walang takot. Sinabi ng isang karakter, ang ganyang pagiging kalmado, perpekto para sa aming sekta. Sinabi ng isang karakter, kailangan natin siyang i-recruit, sinabi rin niya, bata, anong pangalan mo?
Sinabi ng isang karakter, sino itong kasama na may mas masamang hangin kaysa sa akin? Sinabi ng isang karakter, Master, dapat ko bang itapon siya? Sinabi naman ng isa pa, kilala mo ba siya? Sinabi ng alagad ng bida, kilala ko siya, ngunit hindi siya karapat-dapat na makilala ako. Kung tama ang memorya ko, siya ang ikatlong elder ng Wooding Sect, na kilala sa martial world bilang Drunken Sovereign. Sinabi ng bida, ang Wooding Sect, isa sa 3 dakilang sect, sumagot naman ang babae, oo, parehong-pareho. Minsan mo silang hinamak dahil sa kanilang kahirapan at kalat-kalat na mga disipulo, na lubusang nilampasan sila nang magbigay ka ng mga hamon sa lahat ng sect. Naisip ng bida, maaari ba talaga silang makaligtaan? Napakatindi ko noon, nagsalita ang babae, na matapos marinig ito, pinaghihinalaan ng ibang mga sect na nakikipagsabuatan ang Wooding Sect sa mga demonic cults, dagdag pa ng alagad ng bida, kung hindi dahil sa 3 peak-level martial emperor ng Wooding Sect, hindi na namin kailangang mag-angat pa ng daliri, sisabog na lang sila sa kanilang sarili. Naisip naman ng bida, mahirap linawin ang ganoong pagkakamali. Sinabi ng alagad ng bida, gayunpaman, sa panahon ng kasagsagan ng mga demonic cult, kahit na ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng 3 dakilang sect ay hindi kayang yanijin sila kahit kititing, dagdag pa niya, kahit na pansamantala silang bumagsak, naniniwala ako na sa pamamagitan ng master dito, babalik sa dati ang lahat. Iniisip ng kalbo na, tungkol saan kaya sila nag-uusap. Nagsalita ang kalbo, ahem, binata, ako'y nakikipag-usap sa iyo. Sinabi ng isang karakter, ano ang iyong apelyido at pangalan? Kabilang ka ba sa isang sekta, o nanumpa ka ba ng katapatan sa isang tao? Sinabi ng isang karakter, ako si Li Ziwei, ang bida naman ang nagsabi, salamat sa iyong tulong kanina, senyor. Paano kita dapat tawagin? Sinabi ng kalbo, tinatawag ako ng mga anak ko na matandang lalaki. Basta kung ano ang lumabas sa dila, sumagot naman ang bida, hindi pwede iyon. Sinabi ng isang karakter, Master, kailan kinailangan ng dating master ko na personal na makihalubilo sa iba? Ano ba ang nangyari habang hinahanap kita? Tinawag naman ng lalaki ang babae, kaya napalingon naman ang babae. Sinabi ng blondie, anong pangalan mo? Kilala mo ba ang master ko? Ngunit naiinis lang naman na tumalikod ang babae, nagulat naman ang blondie sa nakita niyang reaksyon ng babae. Naiisip ng babae, damn it. Kung sana nasa tabi ako ng master, hindi niya kailangang makisalamuha sa mga misfit na ito, tapos, naisip niya pa, kung talagang kinakailangan. Naiisip ng babae, mayroon akong mahusay na mga ugat, at ang master ay napakagaling. Ang aming anak ay tiyak na magiging isang henyo, dagdag pa niya na hanggat gusto nga raw ng kanyang master. Sinabi ng kalbo, pero balik tayo sa usapin. Tanong pa ni kalbo sa ating bida, na kung kasama nga raw ba ng ating bida ang babaeng ito. Naisip pa ni kalbo, hindi niya itinago ang kanyang lakas, ngunit mayroong kakaibang aura tungkol sa kanya, mailap at kakaiba. Sinabi ng bida, pinsan ko siya. Hindi kami nagkita sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na magkikita kami dito, sinabi ng bida kay kalbo, hindi siya mahilig makipag-usap sa mga estranghero, medyo antisocial, pakiusap, unawain mo, tapos, sinabi naman ni kalbo, dapat mong malaman, ang grand tournament na ito ay pinangungunahan ng 3 dakilang sekta ng magkasama. Ang layunin ay upang subukan ang mga kasanayan ng iba't ibang eksperto mula sa mundo ng martial arts. Sinabi ni kalbo, ngunit ang pangunahing layunin ay mag-recruit ng mga talentadong individual, matanda, nakikita ko ang potensyal sa inyong mga bata, interesado ba kayong sumali sa Wooding Sect? Sinabi ng bida, salamat sa imbitasyon. Hindi talaga ako interesado, tapos, naisip ni Blondie, pero Wooding Sect yan. May nagulat at sinabi, tumanggi ka sa imbitasyon mula sa third elder ng Wooding Sect. Sinabi ng bida, oo, sa hindi malamang dahilan, ipinipilit niyang ako at ang mga young handsome na sumali sa Wooding Sect. Sinabi ng Holy Maiden, kaya hindi ka talaga sasama. At sumagot naman ang bida, hindi ako interesado. Sinabi ng bida, sa halip na maging isang disipulo ng Wooding Sect, mas gusto ko pang maging Li Ziwei, ang tagapagtatag ng isang bagong sect. Ang pagsunod sa mga patakaran ng iba ay nakakabagot. Mas mabuting itatag ko ang sarili kong sect at mamuhay ng malaya at masaya. Tapos,
naisip ng Holy Maiden, iyan ay isang interesanteng pag-iisip. Naisip ng Holy Maiden, siguro tama siya, tapos, naisip din niya, sa labas, lahat tinatawag akong Saintess ng Myriad Poison Pavilion, pero ilan kaya ang nakakaalala sa tunay kong pangalan? Naisip ng Holy Maiden, parang hindi masyadong matalino tong lalaking to, pero mas walang inaalala siya kesa sa iba. Ngumiti naman ang ating bida, makikita ang bida na nakangisi na nagpapakita ng pagiging kontento o kalokohan. Sa itaas niya, sinasabi niya, ang ganyang pamagat ay siguradong makakaakit ng tao. Sa likod niya ay isang malaking pergamino na may sulat kamay na tekstong naglalaman ng impormasyon, na nagsasabing, at isipin mo, tinanggihan niya ang imbitasyon mula sa isa sa 3 dakilang sekta. Nakakagulat. Ang pinakamainit na paksa sa kompetisyon ng martial arts ay lumilitaw na pagsuwi ng isang disipulo. Sa ilalim ng kanyang mukha, nakasulat ang tagumpay ang plano. At sa ibabang bahagi ng larawan, sinasabi niya, sasamantalahin ko ang pagkakataon para i-promote ito mamaya. Nag-aalala ba ako na walang makakaalam tungkol sa bago kong, demonyong sekta, ang bida na nag-iisip ng malalim. Sabi niya, pero kailangan ko ng mag-isip ng bagong pangalan agad, hindi na pwedeng demonic sect, pa rin to, di ba? Tapos, sinabi rin niya, kailangan kong tawagan si Zier mamaya at pag-usapan ito sa kanya. Pagkatapos ay huminto ang karwaheng sinasakyan nila. At masayang sinabi ng lalaki na nakarating ng araw sila sa kanilang paruroonan. May isang babae na nakasilip mula sa loob ng isang karwahe na kulay pula at ginto. Sabi niya, salamat, Saintess, sa pagbabalik sa amin. Gusto mo bang pumasok para uminom ng tsaa sa tindahan? Makikita ang mukha ng Saintess na may gulat na ekspresyon. Sabi niya, tindahan. Nagbukas kayo ng tindahan, may mga fireworks naman na pumutok sa kalangitan, kaya napatingin naman ang ating bida sa itaas. Pagkatapos ay sinabi ng isang babae na maligayang pagbabalik. Makikita ang 3 lalaki na sabay-sabay na sumisigaw. Sabi nila, binabati kita sa iyong matagumpay na pagbabalik, Master. Walang kapantay at walang katulad sa buong lupain, may isang babae na nakangiti habang kinakausap ang bida na nakatalikod sa atin. Sabi niya, Sir, nasaan ang aking young master? Mayroon akong importanteng bagay na dapat pag-usapan sa kanya. Ang bida na nakangiti at may thumbs up. Sabi niya, ang iyong young master ay nasa karwahe sa likod. Tinawag naman ni Ziafo ang ating bida, si Ziafo na nakangiting nakaharap sa bida. Sabi niya, parang walang hanggan na ang nakalipas mula nang tayo'y huling nagkita. Sa wakas, nakabalik ka na, makikita si Ziafo na nakangiti. Sabi niya, kahit hindi pa lumalabas ang resulta, naniniwala ako na walang duda ikaw ang magiging kampyon. Naghihintay ako dito simula pa kaninang madaling araw para lang maging unang bumati sa iyo. Sa tabi niya, may isang babae na nagsabi, Ama, maging mapagkumbaba ka. Bumaba naman ang Saint Ace at tinawag niya ang kanyang Uncle Zia, at may pagtataka niyang tanong, na anong araw ba ang nangyayari ngayon? Dagdag pa niya na kung ito pa nga araw ba ang Uncle Zia niya na kilala niya, dito na po natatapos, maraming salamat.